Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Siguro umalis ka na. Hindi niya pwedeng makita na magkasama tayo dito. Magdududa yun. Siguro naman sa pera niya magpapakalayo-layo ka na, ha? Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Nairita naman sa kakahintay itong si Nerissa dito nga kay Dax dahil ang tagal daw itong dumating at si Nerissa pala ang inutusan dito ni Moira na bigyan ng pera itong si Dax dahil ginugulo nga di umano ni Dax itong si Moira at nangihingi nga ng karagdagang bayad dito sa pinapagawa nito. At dito nga dumating itong si Dax at nagtanong itong si Nerissa na kung bakit ang tagal daw nitong dumating. At tila may nakitang multo daw itong si Dax at dito nga na sinabi ni Dax kay Nerissa na mas malala pa sa multo ang kanyang nakita at ito na ngang si Lynette. At nagtanong naman itong si Nerissa kay Dax kung nakilala ba daw siya nito at ang sagot naman ni Dax kay Nerissa na hindi at wala daw siyang natatandaan. At dito naman na sinabi ni Nerissa kay Dax na kinakailangan na nilang umalis at magpakalayo-layo na itong si Dax, sapat na siguro itong pera na ibinigay sa kanya. Baka makita pa daw sila dito ni Lynette na magkasama at magduda pa nga daw ito. Subalit bago umalis itong si Dax ay humirit pa nga ito kay Nerissa na kung alam ba daw ni Nerissa ang number ni Zoe at kinamusta niya nga ito. At dito naman na sinabi ni Nerissa kay Dax na wag daw umasa ito na magustuhan ni Zoe dahil hindi daw ang tipong lalaki na itong si Dax ang pipiliin at magugustuhan ni Zoe. Ay tila nagbago naman ang mukha dito ni Dax at wala na nga ito nagawa pa ay umalis na lamang. Samantala, mayroon namang muling magbabalik sa buhay dito ni Lynette dahil sa mga panauhi na bigla ring dumating dito kay Giselle at sina Justin at Eric na nga. At dito na kaya na magkakaroon din ng panibagong panauhin na darating dito sa buhay ni Lynette na ngayon nga ay may matindi siyang pinagdadaanan at ito na nga yung trauma. At matutuwa naman itong si Aling Susan na ibabalita dito kay Lynette na buhay pa pala itong ina ni Lynette. At noon nga na iniwan ito kay Aling Susan itong sina Lynette at Annalyn. At dito nga na natutuwa din itong si Lynette na ngayon ay magkakaroon na siya ng magulang. At ito na nga ay nagpapakilala na sa kanya at lalo daw matuwa itong si Annalyn kapag malaman na mayroon na ngang lola itong si Annalyn at mabubuo na ang pamilya dito ni Lynette at hindi na siya mangangamba pa. Sa pagkakataong ito na nagawa na nga siyang sakta na pangalawang beses dito ni Carlos ay dito na rin kaya na magbabago ang pagtingin dito ni Lynette sa kanyang asawa na hindi dapat siya nagpakasal nito at dapat ay kinikilala niya ng husto itong si Carlos dahil ito ang magiging problema nilang dalawa, ang matinding pagsiselos ni Carlos na wala sa lugar. Dahil tinanong nga ni Carlos itong si Lynette na kung ano daw ang ginagawa ni RJ doon sa lugar kung magkasama sila. At ang sagot nga dito ni Lynette na hindi niya alam na naroon itong si RJ. At dito naman na hindi pinapaniwalaan ni Carlos ang lahat-lahat ng mga sinasabi dito ni Lynette. Bagkos ay nagawa niyang batuhin ng baso itong si Lynette na tumama naman sa kanyang braso. At hindi na nga ito mapapalampas ni Lynette dahil pangalawang beses na nga siya nitong sinaktan. At baka ito na rin na magwawakas ang kanilang relasyon at mas pipiliin ni Lynette na makasama na lang ang kanyang anak na si Annalyn kaysa mamuhay siya nakasama si Carlos na patuloy naman siyang sinasaktan at walang tiwala sa kanya. Kaya yan naman ang atin na pagkaabangan maya-maya mga kapuso kung ano ang magiging kahinatnan sa buhay ni Lynette dito kay Carlos. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!